Upang mas maunawaan po natin ang kalagayan ng proyektong ito, makakasama po natin ngayong araw si Architect Jovencio Lagman na magbibigay sa atin ng mas malalim na konteksto tungkol sa itatayong pasilidad at papel nito sa ating healthcare education sa bansa. Sa mga oras pong ito, nakikita natin ng Pangulo kasama ang opisyal ng lungsod na Maynila sa pangunguna ng kanilang alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, habang ipinapakita sa Pangulo ang project briefing na naglalaman ng detalye ng itatayong PLM College of Allied Health Sciences Building dito sa Ospital ng Maynila Compound. Sir Jovencio Lagman, pwede niyo po ba kami bigyan ng context sa kung ano po ang proyektong ito at kung paano po nabuo ito? It all started with our visionary mayor. He said gusto niya magtayo ng school for PLM, and together with my team, the engineering team at City Hall, collaborate with PLM and their administration to build this school for medical science building. Sir, ano naman po yung mga pangunahing problema na naistugunan nitong pagtatayo ng building na to ng PLM College of Allied Health Sciences Building, sir? Sa data ng PLM, yung population po ng medical aspiring students nila, kulang po sila ng classroom and facilities para maging broader yung medical studies nila. Sir, PLM is known as one of the country's top performing universities in medical and allied health licensure exam. Paano po makakatulong itong bagong pasilidad na ito upang mapanatili po yung higit na mapahusay po yung performance ng mga estudyante rito? Siyempre, magandang environment, magandang school and facilities para mas vital sa kanila yung learning and ganahan sila mag-aral. So, gaano kahalaga naman to yung itong pagtatayo ng pasilidad nito para sa paghahanda ng mga future doctors, nurses, physical therapists natin at iba pang health professionals, hindi lamang sa Manila kundi po sa buong bansa? Yung building na to is nagfa-facilitate siya ng mga laboratories, special studies, and mga call rooms, and ibang vital parts ng mga learning center ng mga medical team. Gaya na sabi ng PLM, ito yung mga kailangan nila para mag-expand sila ng mga students, lalo yung mga aspiring na medic. Ano po yung target timeline ng construction sa kapag natapos po ito? Gaano karaming estudyante sa programa po yung ma-accommodate po ng facility na to? So this building can accommodate 5,000 students, mga enrollees, and ang construction nito, pipilitin po namin na upon 2 years timeline matatapos tong project na to. Ito sir, nakikita natin ito kasama ni President po si Mayor Francisco Dumagoso. Ano po tong mga pictures na ipinapakita po ng ating Mayor sa ating Presidente? Pwede po ba tayong bigyan ng walkthrough kung ano po ito? So yan po, tinuturo po ng ating Mayor is yung lobby po ng facility. Beside on the left side yung faculty office nila. So yan, yung mga interiors po na nilalaman po ng building. Ano po yung mahalagang pasilidad natin sa key features na itatayong PLM College of Allied Health Sciences Building, sir? Yung mga laboratories nila. Yan yung isa sa mga kailangan nila. At yung classrooms, kasi based sa data nila, medyo lack talaga ang PLM ng school. Kaya nagsishifting sila kasi nga kailangan pa nila ng extra classrooms. Kaya nagtayo yung ating city or nag-propose with the help of our president na i-build tong facility na to. Sa mga sandaling ito, pangungunahan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa PLM College of Allied Health Sciences Building. Kasama rin po natin sa venue ang mga estudyante na pamantasan ng lungsod ng Maynila na inaasahang magiging direktang benepisyaryo ng proyektong ito. Isang konkretong hakbang patungo sa mas modernong medical and allied health education. Ang pamantasan ng lungsod ng Maynila ay patuloy na kinikilala bilang pangunahing universidad ng lungsod ng Maynila, lalo na sa larangan ng medisina at allied health sciences. Pinagtitibay ito ng Level 3 re-accredited status ng PLM College of Medicine mula sa PAS CU at FAAP at ng pambihirang performance ito sa licensure examinations sa medicine, nursing, physical therapy. Ang mga tagumpay na ito ay patunay na mas mataas sa kalidad ng edukasyon
husay ng mga guro at epektibong clinical training ng universidad. Sir, meron po bang integrated clinical training spaces, simulation laboratories at research facilities na nakapalo po sa disenyo ng gusali po natin? Yes po, meron. Tapos meron din po tayo nila ng mga spaces for their own use and convertible kung ano po yung future na kailangan po ng mga student na pwede nilang gamitin dun sa space nila. So sir, paano po titiyakin na ang pasilidad nito ay magiging responsive po sa pangangailangan ng public healthcare system dito po sa Maynila? Of course, syempre, itong school na to, it will train new medical professionals and mas marami siyang matuturuan ng estudyante and for future professionals and doctors din. Kaya magandang vital part to sa medical term. So, ang bagong PLM College of Allied Health Sciences building ay magsisilbing integrated teaching at clinical facility na tutugon sa lumalaking pangangailangan sa enrollment at modernong pagsasanay sa medikal. Sa lokasyong ito malapit sa Ospital na Maynila, higit na mapapalakas ang ugnayan ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan kung saan direktang makakalahok ang mga estudyante sa pangangalaga ng mga pasyente habang pinapalawak ang kapasidad ng ospital para sa mga Manileño. Sa konteksto po ng lumalaking pangangailangan sa healthcare workers, paano nyo po nakikita yung papel ng PLM sa pagtugon sa kakulangan po ng medical professional at sa buong bansa po? Gamit ito pong facility natin na magti-training po sa mga future healthcare workers natin dito sa Manila at sa buong bansa po. Sa observation natin, kahit saan naman pong hospital, lalo sa public hospitals po, nakikita natin yung dami ng pasyente, yung daming nangangailangan ng medical assistance, lalo na yung mga walang pera o yung mga hirap sa buhay. So, ito rin, magandang tulong dito is dumami yung personnel natin sa medical field and mas marami silang matutulungan na public na kailangan ng assistance. Sir, ano naman po yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang integrated at clinical facility na malapit mismo dito sa pampublikong ospital tulad ng Ospital ng Maynila sa pagtitrain po ng mga future doctors, nurses natin? Siyempre, maganda yung location niya kasi yung mga training at yung mga magpa-practicum malapit lang sila sa hospital para ma-experience din nila yung needs ng country o yung needs ng tao tungkol sa medical facility at mga tulong sa medical sa ating mga kababayan. Etong sir, itatayong facility na to is public din po siya. Accessible siya sa lahat ng mga estudyante na gustong mag-aral. Yes, kasi ang PLM naman po is a public school. So, accessible naman siya publicly. And wini-welcome naman nila ang enrollees, lalo marami ng courses ang i-open nila sa medical field. Kaya nagtayo nito para ma-house yung mga bagong courses na plano ng PLM. So sir, yung mga bagong courses, ano po yung mga bagong courses o programang pangkalusugan na planong ilunsad sa sandaling matapos ang construction po netong facility na to? Meron tayong mga radiology, yung mga courses na pwedeng i-house nila dyan, physical therapy, syempre nursing, and marami pa naman iba. Sa mas malawak na pananaw, paano po sumusuporta, sa tingin niyo sir, paano sumusuporta itong proyektong ito sa layunin po ng City of Manila sa kanang administrasyon po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang edukasyon at sistema ng pangkalusugan bilang pundasyon ng pambansang kaunlaran, sir? Syempre, it's all about collaboration. Syempre, pag nagtutulungan po ang government natin at LGU natin, magiging magandang future natin ito. At itong project na to is magiging vital part siya as bonding and magiging strong ang administration. Syempre, makakatulong tayo sa tao. May modernong silid-aralan, laboratories, simulation rooms, research facilities at faculty offices. Ang 5 palapag na gusali ay magsisilbing sentro ng akademya at pananaliksik habang pinag-aaralan ang pamanang lugar bilang institusyon pangkalusugan.